Shalom ho sa inyong lahat. Minsan pa po yung nagtitipon tayo dito sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Bilang paghahanda po natin sa ating pagdiriwang ng ika-19 na linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Marami po tayong mapupulot sa mga pagbasa natin sa umagang ito. Sana po tipunin na natin ang ating mga kasambahay, mga kapitbahay, mga kaibigan sa paligid ng ating television sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Tayo po sana'y datnan ng pagpapala ng Diyos sa umagang ito. Pinabati ko kayo, kayong lahat na nanonood nito, lalo na yung mga kaparian, yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, yung mga seminarista dyan, yung mga madre na magpapahayag ng mabuting balita. Sana po ikapulutan nyo ito ng magagamit nyo rin sa pagbabahagi sa kanila. Sa ganung paraan po, napapalaganap natin ang salita ng Diyos at palagay ko talagang lugod na lugod ang Panginoon doon. Kaya po, sana'y maging pagpapala ang ating palatuntunan ito sa inyo ngayon. Shalom sa inyong lahat. Pumasok si Elias sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Bakit ka narito, Elias? Sumagot si Elias, dahil po sa aking pagmamalasakit para sa inyo, Yahweh, Diyos ng mahukbo. Tinalikdan po ng bayang Israel ang inyong liktipan. Winasak nila ang inyong mga dambana at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na po lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, bakit ka narito? Ito pong pagbasang narinig natin tungkol kay Elias ay napakahalaga pong maunawaan natin yung kinapapalooban nito. Sa chapter 18 po, nasa chapter 19 po tayo kasi verse 21, may isa pong napakahalagang tagpo doon. Nung pagtutuligsain, talaga mag-aaway-away, magdedwelo ho. You know? Yung si Propeta Elias, na kaisa-isang natitirang tunay na propeta ni Yahweh. At yung mas mahigit sa 400 mga bulaang propeta. Pinapatawag kay Elias ni Yahweh, lahat yung mga iyon at buong sambayan ng Israel doon sa bundok ng Carmel. Noong isang araw, nakaraan, noong July 16 ho, ang ating inambirhin ng bundok ng Carmel. Doon ho mangyayari itong pagtutunggali, itong pag-aaway-away na ito. Ano mangyayari? Doon ho, hahamunin ni Elias yung mga bulaang propeta na magkakatay sila ng isang toro at siya rin magkakatay ng isang toro para ialay sa Diyos. Kaya lang, hindi nila sisilaban, hindi nila paririkitan ng apoy yung toro nila. Yung Diyos na tunay, siya dapat sumagot sa pamamagitan ng pagpapadala ng apoy na tutupok doon sa kanilang handog. Kaya ho, buong araw na yun, talagang tense na tense yung mga tao. Tensyonado sila. Hinihintay yung pagpapadala ng apoy ng tunay na Diyos. Kaya nga ho, yung mga bulaang propeta, nagsitawag sila sa kanilang Diyos, buong araw. Tinutuya pa nga sila ni Elias. Kaya lakasan niyo pa ang pagsigaw ninyo, baka natutulog ang Diyos niyo, baka busy siya, baka nag-excursion siya, tawagan niyo mas malakas. Ganun ang tuyaan doon. Wala ho nangyari. Tapos nung magdadapit hapon ng ganyan, oras na ng pag-aalay ng sakripisyo ng mga Hudyo noon, si Elias naman ang mag-aalay ng sakripisyo. Talaga namang binanlian pa ng tubig yung torong kinatay, tapos yung mga kahoy na gagamitin para silaban yung torong iyon.
Pero wala talagang hindi pwedeng parikita ng apoy yun pagka nagkataon. Hindi pwedeng masunog kasi basang-basa. Ang Diyos ho nagpadala ng apoy. Ano nangyari doon? Pinagpapatay ho, na ayon sa batas, yung mga bulaang propeta. At pagkatapos nun, dahil wala na yung mga bulaang propeta na nangliligaw ho sa mga Israelita noon. Kaya ho, ibig ng Diyos na magkaroon ng pagtutunggali doon kasi talagang naliligaw na ng landas yung mga Hudyo. Sumusunod sila sa napakaraming bulaang propeta. Can you imagine? More than 400 false prophets. So, iisa na lang yung tunay na prophet, pinagpapatay na kasi iba. Ang nangyari ho nito, dahil napatay nga pinapatay yung mga bulang propetang yun, naggalit ho yung prince, yung reyna na boss nitong mga propetang ito, si Jezebel ho, yung naging kaasawa ng Hudyong hari, si Ahab. Ang nangyari ho noon, talagang pagtatangkaan, pinagbantaan ho itong si Elias. Kung kaya nga tumakas si Elias, ito ho yung tagpong yon. Tumakas siya, pupunta siya doon sa bundok ng Diyos, Horeb, o kaya ho yung bundok ng Sinai kung tawagin. Ang layo ho ng nilakad nitong taong ito pagka nagkataon. At doon ho makakatagpo ni Elias ang Diyos, si Yahweh. Ito ho yung makikipag-usap sa kanya ngayon. Kaya tingnan nyo, takot na takot si Elias, kung kaya nga makikipagtagpo siya sa Diyos. Alam niya kung saan niya makakatagpo ang Diyos, kung saan nagsimula ang kanilang pananampalataya, doon ho sa bundok ng Sinai, kung saan nakipagtagpo si Moises sa Diyos at binigay ng Diyos ang kanyang mga batas kay Moises, yung 10 Commandments po. Kung kaya doon din pupunta doon si Elias. At nung nandun siya, ano nangyari? Ang sabi sa kanya ni Elias, ng Diyos, at tanong sa kanya, bakit ka narito, Elias? Ang ganda kong tanong noon. Bakit ka narito, Elias? Nandun siya sa bundok ng Diyos na iyon. Tapos, sabi niya, ito ho, ako naging napagmalasakit sa inyo, pero tignan nyo, binagbabantaan nila akong papatayin tulad ng pinatay nilang ibang mga propeta and what not. Para bang naghahanap sa makatuwid si Elias ng lakas ng loob, ng konsuelo, ng pagpapatatag uli, kasi ang hirap-hirap mong maging propeta, tagapagsalita ng Diyos. Hindi lahat tatanggap sa inyo. Tingnan nga, papatayin pa nga siya. Francis, totoo ho yun. Yung huling-huling propeta ho ng lumang tipan, si Juan Bautista, pinatay din ho, hindi ba? Pinugutan ng ulo. Ganun ho, sasapitin talaga ng mga propeta. Si Jeremias din, ganun. Anyway, friends and sisters, anong naganap dito sa puntong ito? Magpapakita ho ang Diyos kay Elias. Paano? Ang sabi ho ng Diyos sa kanya, lumabas ka na sa yungib na yan, hintayin mo pagdating ko. Dumating ho ang malakas na hangin na talaga namang nagimbal yung bundok ko, nagkawasak-wasak yung mga bato doon. Pero wala ang Diyos doon sa malakas na hangin. Tapos yung lumindol naman, wala rin ho yung lindol doon. Nagkidlatan ho lahat. Wala rin ho ang kidlat. Pero dumaan yung banayad na ihip ng hangin, nag-cover si Elias kasi alam niya nandun ang Diyos. In fact, nagsalita pa nga ang Diyos. Bakit narito ka, Elias? Brothers and sisters, ano kayang ibig sabihin ito sa atin, no? Ang ibig unang sabihin ito sa atin, tayo man, may mga hirap tayong daranasin kung tayo mga tunay na disipulo ni Kristo sumusunod kay Jesus. Dapat ho alam natin kung saan natin makukuha yung lakas natin. Kukunin ho natin yun sa Diyos. Pakipagtagpo natin sa Diyos. Nasa ng Diyos ngayon? O nasa lahat siya ng lugar. Pero lalo na ho, nandun ho siya sa Banal na Eucharistia. Nandito ho siya sa salita ng Diyos. Kung kaya, doon ho tayo makipagkita sa Kanya. Tingnan nyo, itong si Elias, kakatagpuin niya ang Diyos, pero ang Diyos hindi nagpakita sa kanya sa, bonggang-bonggang paraan, kagilagilalas na paraan, pasiklab na paraan. Hindi ho banayad na ihip ng hangin. Brothers and sisters, in a most ordinary thing, banayad na ihip na hangin. Hindi ho malakas, hindi ho nakakagitla, hindi nakakagulat, hindi. Banayad na ihip na hangin. Paano kaya yung nangyayari? For example, dito sa pagbabasa natin dito sa salita ng Diyos. Ito ang panunood nyo ito sa Word Made Flesh ngayon. Isa hong banayad na ihip na hangin ito. Walang ginagawa ditong, napaka bonggang-bongga o something like that. Pero, pwede yung dumating sa atin ng Diyos. Doon sa katahimikan ng ating budhi, ng ating mga konsyensya, kung pakikinggan natin siya. Sa mga mumunting mga pangyayari sa buhay natin, kung uunawain lang natin yung mga iyon. Sana ho, maintindihan natin. Tayo ay nangangailangan makipagtagpo sa Diyos. Kailangan ho natin yon upang mapalakas niya tayo uli. We must go to the source of our faith.
And of course, the source of our faith is the Word of God, the teaching of the church, and most especially, the Eucharist, where Jesus is with us. Saksi ko si Kristo na katotohanan ng sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamising kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang na sa kanila. Sila'y mga Israelita na itinuring ng Diyos ng mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos, sa kanila rin binigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan at pinapupurihan magpakailanman. Amen. Pinagpapatuloy po natin ang pakikinig natin kay San Pablo sa kanyang dakilang sulat sa mga taga-Roma. Nag-uumpisa po tayo ng Kabanata, ang chapter 9. At dito ho, madaramdaman natin dito sa pagbasang ito kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Pablo sa kanyang mga kalahi, ang mga Hudyo. Si Pablo ho ay naging Kristiyano. Sa makatuwid, nananampalatayan siya na si Kristo, si Jesus, ang Kristo, ang Mesyas, ang pinahiran ng langis, ang anak ng Diyos. Medyo hindi ho yun matanggap ng mga kapwa niya Hudyo. Marami ho sa kanila hindi nanampalataya. Pero ang sinasabi ho sa atin dito ni San Pablo, talaga namang gagawin niya at gagawin ng lahat. Makapanampalataya lang yung kanyang mga kalahi. In fact, mamatamisin niya pa raw, sabi niya ganyan, na mapawalay siya sa Diyos, sumpain siya ng Diyos. Grabe ho itong mga katagang ginagamit ni San Pablo dito. Talaga hong mamatamisin pa ni Pablo na mapahamak siya para bang ganyan. Mapanumbalik lang talaga yung kanyang mga kababayang Hudyo. Friends and sisters, naiintindihan ho ba natin kaya yung ibig sabihin ko? At sa sinasabi niya, ito'y totoong sinasabi ko, saksi ko si Kristo, saksi ko ang Espiritu Santo dito. You know? Talagang ang mga binibitiwan niyang salita dito, talaga makatotohanan. Sabi niya ganyan, damandam ako ito. Friends and sisters, tayo ho ba may pagmamahal tayo, for example, sa ating bansa? You know? Tayo ho ba may pagmamahal tayo sa kapwa natin mananampalataya kay Kristo? At least, kung hindi man sa iba. Meron ba tayong malasakit para sa kanila? Brothers and sisters, ito ho nga pagbasang ito, dapat talagang hamunin tayo na talagang magtrabaho, talagang gumawa, talagang kumilos, talagang magampanan natin yung ating tungkulin na makipagkapwa-tao. Talagang magmalasakit para sa ating mga kapwa, mga kababayan natin, ang mga nandito sa paligid natin. Ang lalo at lalo na, sabi nga ni San Pedro, yung ating mga kasambahay sa pananampalataya. You know? Napaka-importante yun. Hindi ho tayo pwedeng magnais mapunta sa langit, tapos baliwala na yung iba kung mapupunta sila doon, pasensya sila. Hindi ho ganoon. You know? A Christian in a certain way will not go to heaven alone. You know? Kasama ho natin lahat yung mga natulungan natin na impluwensyahan natin na makapanampalataya kay Kristo. Ganun ho yun. You know, no man is an island. I mean, dapat ho talagang sama-sama ho tayo dito. Kung meron tayong pagmamahal kay Jesus, dapat mahalin natin yung mahal niya. At yun ho ang lahat. You know, lalong-lalo nga yun nananampalataya kay Jesus. We begin, you know, from the household of faith. Ganun ho yun. Oo, mahal natin ang lahat, pero tandaan natin, dapat nating mahalin muna yung mga kapamilya natin. Something like that. Hindi lang yung pamilya na sa laman, you know, yung our blood brothers and sisters, those who are related to us in blood, you know, our natural family, but also yung mga kabilang doon sa pamilya ng Diyos na kinabibilangan natin. Yung Diyos na tinatawag natin, Ama namin. You know, yung Ama natin lahat na nananampalataya kay Jesus. Brothers and sisters, tingnan niyo itong binanggit dito ni San Pablo. Itong mga Hudyong ito, talaga namang pinagpala sila ng Diyos. Ang daming binigay sa kanilang Diyos. At binilang ho dito, mga 6 ho itong binilang ni San Pablo dito. Unang-una sa lahat, itong lahing ito
nakita nilang nagliliwanag, yung nagliliwanag na tanda na sumasa kanila ang Diyos. For example, nung lumilikas sila mula sa Ehipto, nag-aalab na alapaap ang gabay nila sa gabi at nagniningning na ulap naman sa umaga, sa araw. Ibig kong sabihin talagang nakikita nila kasama nilang Diyos. Tapos, sabi niya, kanila yung kautusan. Sa kanila binigay ang mga utos ng Diyos. Hindi lang yun, yung tunay na pagsamba. Ang Diyos ang nagturo sa kanila kung paano sasamba sa Kanya. Yung ikatluhong na aklat ng Biblia, Leviticus, ay tungkol sa pagsamba. Si Levi yung ama nung lahing yun, na magiging kaparian ng mga Hudyo, doon sinasabi sa aklat na yun kung ano magiging tungkulin ng mga kaapu-apuhan niya, yung mga Levites, Leviticus, yung tungkol sa pagsamba. Hindi lang yun, mga pangako binitiwan sa kanila. For example, na sila ay bibigyan ng Diyos ng lupa. Hindi lang yun, mula sa kanilang lahi, magmumula ang Mesyas. Hindi lang yun, talagang pagpapalain sila ng Diyos kung magiging matapat sila. At ito, mga pagpapalang bibigyan. Ang dami mga pangakong binitiwan ng Diyos. Ikalima nasa kanila yung mga patriarka. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, talagang kanila yun. Sa kanilang lahi yun. Tapos hindi lang yun. Sa kanila magmumula si Kristo pagdating ng panahon. Bilang isang tao. Si Jesus, sisilang bilang isang Hudyo. Francis, ang dami yung pagpapaalang binigay sa mga sa mga Hudyo. Francis, baliwala ho yun. Pagka inihambing hula, lahat natin yung mga pagpapaalang binigay sa atin ng Diyos mismo. Na bilang mga Kristiyano, wala ho silang misa doon. Wala ho silang buong Bibliang meron tayo. Wala ho Santa Maria noon doon na mapagdarasalan natin nagmamalasakit para sa atin. Wala ho doon ng iba't ibang mga sakramento na pinagbubuhatan ng ating biyaya. Wala ho silang eklesiya noon na talaga namang kung saan ang lahat ay imbitado. Hindi lang mga Hudyo, kundi ang lahat ay imbitado. Ganun ho. Wala ho sa kanila yung mga dasal natin na nasa ating tinuro ng Panginoong Hesus. Friends and sisters, yun hong nasa kanila, nasa atin. Yung binigay sa atin, labis-labis pa kung tutuusin. Kung kaya ho, abot-abot dapat ang ating pasasalamat sa Panginoon. Pero dapat ho, meron tayong pagmamalasakit sa isa't isa. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol at upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na, ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, papariyanin niyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangkat, lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagapin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ang iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ito pong tagpo natin ito ay maunawaan natin kapag tinignan ho natin yung kinapapalooban. Katatapos pa lang ho magparami ni Jesus ng mga tinapay para po doon sa 5,000 katao kung natatandaan ninyo. Pagkatapos ho nung nakita ng mga tao na ganun ang ginawa ni Jesus, ang akala nila talagang siya na yung sinugo ng Diyos sa kanila. Yung yun hong pagkakatotoo nung inihula ni Moises doon ho sa Deuteronomy chapter 18 na ang Diyos ay magpapadala uli ng isang tulad ni Moises. Sa Moises gumagawa ng mga himala,
di si Jesus gumawa ng himala. Akala nila ito na itong sinasabi ni Moises. Of course, natural, si Jesus yung hinihintay-hintay nila. Pero kaya nila naisip yun dahil gumawa ng himala si Jesus. Inaasahan lang gagawa at gagawa pa rin siya ng himala. Can you imagine? Who doesn't like a free lunch? Parang ganyan ba, no? Kung kaya nga ho, nung nakita ni Jesus yung nangyayaring yun, tinauna niya yung kanyang mga disipulo na umalis, sumakay doon sa bangka at umalis na. Kasi panggulo lang ang pagkakataon nun. Manggugulo lang itong mga disipulong ito. Bakit? Kasi baka maniwala sila doon sa pinaniniwalaan ng mga Hudyo. At talagang makisabay sa kanila sa pagtatanghal kay Jesus bilang hari. Gusto nilang kunin si Jesus at gawin siyang hari kasi akala nila talaga, laki ng himalang ginawa ni Jesus. Friends, sisters, si Jesus hari, yes, pero hindi pandesal king, magpapakain sa kanila pagka gusto nila o something like that. Hindi ho. The point is, nung pagkakataon nyo, sabi ko nga sa inyo, pinaalis na ni Jesus yung mga disipulo niya para wag nang makadagdag pa doon sa gulo, At nga, nung napaalis na ni Jesus yung mga tao, yun yung mga disipulo niya, nasa bangka, nagsasagwan sila pero hirap na hirap sila. Magmamadaling araw na, hindi pa sila nakakalayo. Kasi nga, salungat sa kanila yung hangin. At ano nangyari? Ayun nakita nila si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng dagat. Friends, sisters, ewan ko, kahit na kayo nandun, matatakot kayo Multo! Sabi lang kaya, natural. Biro mo, naglalakad sa ibabaw ng dagat. Friends, sisters, wala akong problema ang Diyos paglakad sa ibabaw ng dagat. Tayo mga tao nakapaglalakad sa ibabaw ng dagat, hindi ba? Ano yan? Nakapaglalakad tayo sa ibabaw ng dagat, sa loob ng barko, natural, no? Yung barko nandun sa dagat, nakapaglalakad tayo doon. In other words, if man can really, do many things na talagang to counteract the law of nature, ano pa kaya ang Diyos? Ang Diyos ang may gawa ng mga batas ng kalikasan, no? Anyway, ang maganda ho nito, ayun, nung naglalakad si Jesus sa tubig, hindi nila kagad nakilala kung sino si Jesus yun. Kung kaya nga, natakot sila, multo, sabi niya. Ano sabi ni Jesus? Huwag kayong matakot. Francis, maganda ho yung sinabing yun ni Jesus sa dapat nating matutunan yun. Alam nyo, nasabi ko na sa inyo pero gusto kong sabihin to sa inyo uli. Meron ho isang narinig ko ito may isang dalubhasa sa Biblia. Alam nyo kung ano naging trip niya? Bilangin sa Biblia, ilang beses ginagamit yung huwag kang matakot, lakasan yung loob, umasa kayo sa akin at huwag magkakalinlangan. Yung mga things in that line of thought, huwag kayong matakot. Alam niyo kung ilan na bilang niya? 365 times, parang ganun. Para bang isang huwag kang matakot para sa bawat araw ng taon. Hindi ho tayo dapat matakot kasama natin si Jesus. Yun ang sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Ano narinig lang si Jesus pa rin? Humupa yung takot nila. Talagang hindi pa multo. Ewan ko lang kung minsan pagkakamala natin si Jesus ng multo. Friends, sisters, si Jesus hindi multo. Si Jesus ang Diyos na makapangyarihan. Natural pagka gumagalaw ang Diyos, medyo iba yun sa galaw natin. Kung tayo ay natatakot sa mga ordinaryo, pangkaraniwan, natural na mga bagay, ano pa kaya ay katatakot natin pagka preternatural po, ang mga pangyayari. Lalo na pagka supernatural yan, pwede tayong talaga magambala. Pero salamat sa Diyos, alam niya kung anong ating sitwasyon, hindi niya tayo tatakutin ng ganun. Kung kaya pwede tayong maging mapanatag pagka kinakatrato tayo ng Diyos o nakikitrato tayo sa Diyos. Talagang alam ng Diyos kung ano kaya natin. Kung dun sa mga santo at santa, nagpapakita ang Diyos, siguro hindi niya pwedeng gawin yun sa bawat isa sa atin. Baka mamatay tayo sa takot. Hindi niya ginagawa yun. Inihahanda niya muna tayo para doon kung sakali man. The point is, anong sabi ni Pedro nung narinig niya si Jesus yun? Panginoon, hayaan niyo akong maglakad sa ibabaw din ng tubig. Sabi niya, halika. Naglakad nga si Pedro, pero anong nangyari nung nag-alinlangan siya at one point kasi ang lakas ng hangin. Kung kaya papalubog siya. Friends, sisters, yun nananampalataya kay Kristo, talaga namang binibigyan niya ng kapangyarihan na makagawa ng mga bagay na hindi magagawa ng ordinaryong tao. Dalaho ng pananampalataya natin, yung pong mga ordinaryong tao hindi nila kayang gawin yung magagawa ng isang Kristiyano may pananampalataya kay Kristo. For example, yung magpagaling. For example, yung gumawa ng mga bagay na
Talagang parang labis-labis sa kakayahan ng isang tao ng ordinaryo, Kunyari makapagpatayo ng isang napakalaking simbahan na kung tutusin, hindi niya kaya mag-isa yun, Pero sa tulong ng Diyos, ayun, nagawa niya. Ang maganda ho nito, binibigyan ho tayo ng pagkakataon ng Panginoon, talagang lumakad kasama niya sa ibabaw ng tubig in a sort of way, Kaya lang, hindi ho tayo dapat matakot, Hindi ho tayo dapat matakot. Pagka napansin natin yung hangin, umihip na malakas. Kasi maraming mapangyayari sa buhay natin na ang ganda-ganda ng takbo ng buhay natin sa Panginoon. Talagang puspos yung pananampalataya natin sa Kanya. Talagang paratag na paratag ang ating kalooban. Tapos bigyan mo yung darating na mga pagsubok sa atin, na parang magagambala tayo, talagang matatakot tayo, talagang parang malulubog tayo. Tandaan ho natin, tapat ang Diyos. Ito kung sinasabi ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Tapat ang Diyos. Hindi niya kayo pahintulutan subukin ng higit sa inyong mga kakayanan. Sa kabila ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng paraan upang mapanaigan yun. Francis, totoo yun. Yung mga pagsubok na pinapaabot sa atin ng Panginoon, pagsubok yun upang maging mas matatag tayo sa Panginoon, tumawag tayo sa Kanya, at talagang makipag-ugnayan sa Kanya. Hindi tayo madadaig ng mga iyon. Hindi tayo dapat mag-give up sa mga pagkakataong yun. Mga pagsubok ho yun. At pagka napanigan natin, mas lalakas pa ang pananampalataya natin sa Panginoon. Friends, sisters, yun ho, huwag tayong matakot. Pagka malakas at salungat sa atin ang ihip ng hangin o something na, marami hong kakalaban sa atin, maraming babatikos sa atin, maraming pupuna sa atin, maraming pupula sa atin, Pero pawa naman kasinungalingan. Yun ho ang gawain ng Diablo, huwag tayong matakot. Kasama ho natin si Kristo. Friends, sisters, tingnan nyo, ang nangyari dito, buti na lang sumigaw si Pedro, Panginoon, ligtas ninyo ako. Inabot siya kagad lang ni Jesus. Francis, sa atin ng mga pangailangan, ang isa lang dapat natin gawin, tumawag tayo sa Panginoon. Hindi hubing yan Diyos, Hindi siya nagtutulog-tulugan. Talagang kitang-kita niya mga pangyayari sa atin at gusto niya tayong tulungan kung hingi tayo ng tulong sa Kanya. Kasi yung paghingi ng tulong ka sa Panginoon ay tanda ng ating pagpapakumbaba. Inaamin natin din natin kayang mga bagay-bagay. At patanda ho ng ating pagtitiwala sa ating mapagmahal na Ama. Kung kaya ho, tumawag ho tayo sa Kanya at sasagitin niya tayo. Ang maganda ho nito, ano sabi ni Jesus sa Kanya? Bakit ka nag-aalinlangan? Yun ang sabi ni Jesus. Brothers and sisters, nga pala, bakit tayo nag-aalinlangan? Tingnan nyo, yun yung ating pananampalataya, dapat tumitibay. Nangyayari ho yun sa pamamagitan ng ating pakikinig sa salita ng Diyos. Nagkakatotoo yung sinabi ni San Pablo sa chapter 15 verse 4 ng kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ang sabi niya, lahat ng isinulat nung una ay sinulat para sa ating katututo. Upang sa pamamagitan ng mga halimbawa ng kanilang pagtatyaga, ng kanilang pagtitiis, magkaroon tayo ng pag-asa. Tayo man ho, mga kapatid, pagka binabasa natin itong mga pagbasang ganito, napapalakas yung kalooban natin. Kaya nga ho, basahin ho natin ang salita ng Diyos upang hindi tayo mag-alinlangan. At ang sabi ni Jesus kay Pedro, napakaliit ang iyong pananalig. Sabi niya, oligopistos, oligopiste, or you of man of little faith. Brothers and sisters, tingnan nyo, yung salitang maliit ang pananalig, man o men of little faith, nakakapagtaka ho yun. Yun yung salitang yun, oligopistos o oligopistoy sa plural, nakikita lang ho yung kay San Mateo. Sa Ebanghelyo ni San Mateo ginagamit yun. Medyo nakapagtataka ho yun. Hindi sa ibang mga sulatin sa Biblia o sa Bagong Tipan o sa Gospel man, na kay Mateo lang ho yun. At ang pinatutungkulan niya nito, mga kapatid, ay yung mga pinuno. Yung mga pinuno ng eklesiya. Yung mga tao na dapat puspos ng pananampalataya, sila ang oligopistoy. Sila ang maliit ang pananampalataya. Para ho bang pinapaintindi sa atin ito, na talagang tinutuligsa, dito sa puntong ito po, tinutuligsa ni Mateo, yung mga leaders ng kanyang eklesiya. Medyo pinatatamaan niya sila. Kayo'y dapat na puspos ng pananampalataya para mapalakas ninyo ang pananampalataya ng mga kapatid nyo. Pero tignan nyo kung ano nangyayari. Ang liit ng pananampalataya nyo, kayo palubog. Paano nyo maliligtas sa mga tao kung palubog na rin kayo? Friends, sisters, medyo importante ho yung observation na yun. Dapat ho, pinagdarasal natin ang mga namumuno sa ating eklesiya. Para hindi ho sila manghina sa pananampalataya. Paano nila tayong palalakasin sa pananampalataya kung sila mismo mahina? At para talagang tumatag sila, maging matipuro yung kanilang pananalig sa Diyos, yung kanilang pagtitiwala, yung pagmamahal nila sa Diyos, para ma-impluwensya nila tayo ng tunay, ng tapat.
Napakahalaga ho, pagdasal natin sila. Hindi ho sisihan lang sila pagka nagkamali na sila. Hindi ho, dapat natin pinananalangin ang ating mga leaders, lalo nga ang Santo Papa, ang ating mga obispo, mga ating mga kaparian. You know? Hindi ho sapat na sisihin sila pagkatapos. Pinagdasal niyo ba sila? You know? Importante yung matutunan natin noon. And brothers and sisters, anong nangyari noon? Pagsakay ni Jesus doon sa bangka, tumigil ang hangin. Brothers and sisters, pagka mag-isa tayo, ang dami nating kalaban, ang daming hirap natin sasapitin, ang daming pagsubok na halos hindi natin makayanan. Pasakayin ho natin si Jesus sa bangka natin. Siya ho ang talagang gawin nating kapitan ng ating buhay, you know? At makikita natin kung saan niya tayo dadalhin sa talagang mapayapang daungan ng buhay Diyos, magpawalang hanggan. Yun ho ang mangyayari. Sana ho talagang kukupin natin si Jesus sa ating mga sarili, sa ating mga buhay, sa ating sa sambahayan, sa ating mga grupo, talagang sa ating bansa, sa ating lungsod, you know. Si Jesus ang paghariin natin, total inaangkin natin na tayo mga Kristiyano. Francis, napakahalaga ho nitong bagay na ito. And of course, tingnan nyo kung anong sinabi nila sa dulo. Tunay na kayo ang anak ng Diyos. Yun ho si Jesus para sa atin. Siya ho ang Kristo, ang Mesyas, yung pinahiran ng langis natin. You know? Siya ho ang anak ng Diyos na pinupuri natin, pinasasalamatan. Yun ho ang dapat nating matutunan habang nag-aaral tayo ng banal na kasulatan. Nag-aaral ho tayo ng banal na kasulatan upang mas makilala si Jesus bilang anak ng Diyos. At siya ho magpapakilala sa atin sa kanyang Ama. At pagka natamo natin yung pagkakilalang yun, yung kalamang yun, ng Diyos Ama at Diyos Anak, meron tayong buhay Diyos na pinagpapasalamat natin sa Panginoon. That's eternal life, to know the Father as the one true God and Jesus Christ whom He sent. Tingnan niyo po, sabi ko sa inyo, ang dami natin mapupulot dito sa ating pagbasang ito. Napapaalalahanan po tayo ni Propeta Elias na talagang sa mga pagsubok sa atin, sa mga paghihirap natin bilang mga taga-sunod kay Kristo, tularan natin si Elias. Punta ho tayo doon sa pinanggalingan ng ating pananampalataya, dito ba kundi sa salita ng Diyos, you know? Sa mga turo ng Eklesiya. At lalo na ho, makipag-usap tayo, you know, sa ating Panginoon na nandun sa Eucharistia, sa mga adoration chapels natin, sa mga simbahan natin. Nandun ho siya lagi upang makinig sa atin. Ibuhos ho natin ang damdamin natin, iyak natin kung gusto man natin. Basta ho, isaad natin sa Panginoong Jesus na nandun sa Eucharistia, lalo na ang ating mga damdamin. Dinidinig ho tayo ng Panginoon, hindi siya nagbibingi-bingihan, hindi nagbubulag-bulagan. Talagang sasagutin niya tayo. Tingnan niyo ho, sa ikalawang pagbasa naman, narinig natin mula kay San Pablo, na talagang yung matindi niyang pagmamahal sa kanyang bayan, you know, na ibig niya mabahaginan niya ng pananampalataya niya sa Panginoong Jesus. Yun ho ang dapat nating talagang mininiti sa ating mga puso. Hindi lang ho tayo dapat nakikinig lang kay Father June, nagpapaliwanag dito, kundi sana pagkatapos ng ating pakikinig dito, yung naintindihan natin, i-share natin yun. Huwag ho natin hintayin na may doctorate muna tayo sa banal na kasulatan o kaya may masters o ba. Hindi ho, i-share natin lahat ng natututunan natin. Doon ho sa kapayakan, sa simplisidad na yun ng ating pag-sharing, gumagalaw ho ang Espiritu Santo doon at natutulungan natin yung mga kapwa natin. Yun nga ho kung maraming pagpapala ang binigay ng Diyos sa mga Hudyo, ay naku, katakot-takot ho magpapala niyang binigay sa atin. Na dapat nating ipagpasalamat sa Eucharistia. You know, ang ibig sabihin ng Eucharist, pasasalamat. You know? At natural ho, dito sa ating pagbasa ngayon, alam natin, may mga pagsubok sa buhay natin, may mga hilahil dyan, may mga kahirapan, pero ho, kaya din nating maglakat sa ibabaw ng tubig in a certain sort of way. You know? Kung may pananampalataya tayo, ibig sabihin ng papanaigan natin yung mga bagay na dapat na talagang hihigop sa atin palalim. You know? Hindi, mapapanaigan natin yung papailang lang pa nga tayo, raos tayo, you know, talagang puspos tayo ng Espiritu Santo, ng pananampalataya ito talaga, para tayong mga lobong pumapailang lang, hindi gumugulong-gulong at palit, talagang padumi ng padumi. Yun nga ho dapat hindi tayo nag-aalinlangan. Hindi ho tayo mag-aalinlangan kapag matatag talaga ang pananampalataya natin. Parang tatatag ang pananampalataya natin. Talagang, unang-una sa lahat, alamin ho natin ang banal na kasulatan, alamin natin ang turo ng Eklesiya, alamin natin ang turo ng Panginoon, ang kalooban niya, pakinggan natin mabuti yung ating mga budhi, yung ating mga konsyensya. At higit sa lahat, isabuhay ho natin yung alam natin. Pagka puro nasa tuktok lang yun, hindi mo sinasabuhay, walang mangyayari dun. Para ka nag-aral ng lahat ng strokes ng swimming, hindi ka naman nag-practice,
Nung nananda sa tubig ka, nalunod. Natural. Baliwala yung lahat nandito sa tuktok. Dapat ho isinasagawa natin. At yun ang maganda. Habang isinasabuhay natin ang pananampalataya lumalakas at lumalakas yung pananampalataya natin. Bakit? Na-exercise yung pananampalataya natin. Ganun ho yun. At talagang dapat maunawaan natin mula sa ating mga pag-aaral ng banal na kasulatan na si Jesus nga talaga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Anak ng Diyos. At ang pinakamagandang parte nito, nagbabahagi sa atin ng pagiging mga anak ng Diyos. Kung kaya sama-sama tayo nakatatawag sa Diyos, Abba, Itay. Napakaganda hong bagay noon. Ngayon gusto ko makipanalangin kasama ninyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama. Salamat hong marami sa mga aral, sa mga turo, sa mga kaliwanagan, sa mga katotohanan na pinaabot nyo sa amin sa umagang ito, sa pamamagitan ng Word Made Flesh programang ito. Ay hinihiling po namin na sana ipagpalain nyo ang lahat ng mga nanood sa programang ito. Lalong-lalo na yung mga nagsi-text, nakikibahagi dito, tumingi ng mga panalangin sa iba't ibang mga intensyon nila. At lalo na ho para doon sa mga may sakit, yung mga na may pinoproblemang napakapagbibigat, yung mga nalulumbay, yung mga namimigati, nangungulila dahil sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal. Tinataas ho namin silang lahat sa inyo upang sila'y dampian ninyo ng inyong awa, ng inyong pag-ibig, ng inyong biyaya. Abba, pagpalain niyo lahat ng nanood sa palatuntunan ito. Sana po'y tumimo sa kanilang mga puso ang inyong salita at lubos pa nilang maunawaan at higit sa lahat maisabuhay upang tulad ni Santa Maria Birhen na nagsabuhay ng inyong salita, sila rin pagpalain. At ganyan din naman po lahat ng mga tumutulong sa amin in many ways, yung tumutulong financially, for example, yung mga nagnanais din tumulong, sana po ipagpalain nyo sila sa kanilang pagnanais pa man din. At ang lahat ng ito ay aming pinananalangin kasama ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain kayo masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ayan po, nagtatapos muli dito ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Sana po naging biyaya ito talaga sa inyo. At sana ibahagi ninyo itong kaalamang ito sa iba. 8:30 po tayo lagi, up to 9:30 dito sa ABC5. Ikalat nyo ho yun kasi may mga iba na akala nila wala na tayo dito kasi hindi nagsimula ng alas 8. Unfortunately, nagkaroon ho ng change of timing. 8:30 po tayo pagka Sabado pa. Ipahayag nyo ho yun. At pagka Sabado ho ng gabi, 7 o'clock to 8, nasa Radio Veritas po tayo si Father June sa Word Made Flesh Radio Edition. Pagpalain ho kayo ng Panginoon. Shalom sa inyong lahat.